Magandang araw mga katits mula Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan mga katits na nasa operasyon at nasa exploration mga katits. Mag-iingat kayo mga katits. Talakayin natin ngayon mga katits itong water trap no, na ating ma-encounter sa ating mga digging. So paano nga ba ito maiwasan mga katits? So panoorin niyo itong video na ito mga katits dahil meron akong ipapakita sa inyo kung paano natin maiwasan yung water trap. So ito mga katits yung unang ipapakita ko sa inyo. Paano nga ba natin malalaman na itong treasure site na ito mga katits ay merong water trap mga katits? So tingnan muna natin yung area mga katits. Ito ay isang merong sapa, ano? Dead Creek o patay na sapa mga katits. Tapos dito mga katits ay taas ay merong waterfalls na parang tubod lang yung tubig mga katits, kunti lang yung tubig. Pero hindi mahinto-hinto ang tubig mga katits kahit malakas pang init. Pero lalakas ito mga katits kapag malakas ang ulan. So ito mga katits, ito yung ating area na merong target mga katits. So paano natin ito malalaman na saan banda mga katits merong water trap? So dito sa gilid nito mga katits, ito nasa mga 15 meters ang distansya nito mga katits simula sa Dead Creek na ito papunta dito sa treasure site natin 15 meters at dito mga katits ay nasa mga 50 meters mga katits itong waterfalls na may tubod mga katits simula dito. So mga katits, ang water trap nito mga katits ay nandito sa bandang itaas mga katits. Dito banda ang water trap nila ginawa mga katits. Hindi dito mga katits. Dahil dito ay patay itong sapa na ito. So makaka-operate tayo mga katits kapag malakas ang init. Dito mga katits, kahit malakas yung init ay meron silang makukuhang tubig dahil isa itong natural na merong tubod mga katits. So dito banda mga katits ay taas ay meron silang ginawang patubig mga katits dito sa treasure site na ito mga katits. At may encounter natin ito mga katits nasa lalim na mga 9 feet mga katits ay may encounter na natin ang water trap. So sa digging mga katits, malalaman mo kung merong water trap sa ilalim kapag naghuhukay na tayo. Kapag na-encounter mo sa ilalim yung mga naka-file na mga bato mga katits na parang pader, yan ay merong dinipensahan mga katits na area na merong silang ginawang tubig, pundo ng tubig mga katits. Meron siyang halo na lupa, graba mga katits, nakapile yung mga bato mga katits. Ayan, kapag nagalaw mo ang mga bato na yan, dito banda sa itaas mga katits, ay siguradong bubulusok yung tubig mga katits. So dito pa lang sa itaas mga katits, bago tayo maghukay, ay makikita na natin ang plastada sa area kung saan sila kukuha ng supply ng water trap mga katits. So dito sa bandang itaas mga katits, sila nagkukuha ng water supply para magiging trap mga katits dito sa hukay natin. So para maiwasan yan mga katits, sa digging mga katits ay dapat mong bantayanan mga katits yung layer ng lupa. So kapag nang-encounter mo na nakapile ng mga bato mga katits ay posibleng yan ang depensa sa water trap. So iwasan natin yan mga katits, hindi natin yan gagalawin mga katits. So yan ang una mga katits, no? So sana ito ay nakatulong sa inyo. So itong pangalawa mga katits, ito naman yung tinatawag na water trap sa patag mga katits. So kung nakikita nyo itong area na ito, treasure site natin mga katits, ay flat lang ito mga katits. So pwedeng nasa baryo ito, pwedeng nasa bundok, pero patag na area. Tapos merong lawa mga katits dito sa unahan. So mga 500, 300 meters to 500 meters mga katits, basta merong lawa, ay mayroon yang water trap mga katits. Depende sa pagkabaon nila. Kung mababaw lang yung pagkabaon mga katits, ito ay madalian lang. So wala na yung water trap mga katits. Pero kapag yan ay planado mga katits na pagkabaon, siguradong mayroong water trap yan mga katits. So ganito yung itsura mga katits ng kanilang butas mga katits sa ilalim na naka-letter L. Tapos merong dumiritso sa ilalim mga katits. Ayan, kung nakikita niyo yan. Nandito yung target mga katits. Kapag nagdidetect tayo mga katits dito sa itaas, ay hindi natin ito madidetect dito. Hindi. Madidetect natin yan dito mga katits. Kapag meron tayong nadidetect dito, yan ay
pasingawan lang mga katiits. Ganito yung pagkahukay nila mga katiits. Pero yung butas nila ay dumiritso dito. At itong level na ito mga katiits ay tubig na itong mga katiits. So yan ang level ng tubig dito sa lawa mga katiits. Yan ang kinukuha nilang level mga katiits para mayroong water trap mga katiits. Pero yung target mga katiits ay nandito lang. So kasi nag-detect tayo dito mga katiits sa itaas ay nandito yung center sa detection kasi dito lumalabas yung pasingawan nila mga katiits. Sumisingaw dito yung target natin, yung treasure. So didiretsuhin natin itong mga katiits papunta dito sa ilalim. So matatamaan natin yung water trap. Yung pala mga katiits ay nandito sa gilid ay meron silang ginawang butas mga katiits na dito nila nilagay. Kasi kahit sila mga katiits, yung mga Hapon, nagbubutas sila, nagbabaon sila ng kayamanan, ay hindi nila pahirapan nila yung sarili nila mga katiits. Dahil sino namang maghuhukay na lumalangoy ka sa tubig mga katiits para lang malagay yung item sa ilalim. So napakahirap yan mga katiits. So ang ginawa nila, napaka-arte kasi ang mga Hapon mga katiits. So ang ginawa nila ay dito nila ilalagay mga katiits, hindi sila mahihirapan. Pero yung kita na ang maghuhukay mga katiits, susunod na tayo dahil tayo na yung naghahanap ngayon. So tayo ang mahihirapan mga katiits, nililito nila tayo mga katiits. So ganito yung plastada sa patag mga katiits. Ang water trap na ginagawa nila ay level sa tubig o sa dagat o sa lawa mga katiits. So yan yung number 2 natin mga katiits, no? Sana ay nakuha nyo lang mga katiits. So ito yung pangatlo natin mga katiits. Ayan. So itong pangatlo mga katiits, ayan, kung nakikita nyo yan, ito ay foot of the mountain treasure mga katiits. So meron na naman tayong makikitang sapa mga katiits. Itong sapa na ito mga katiits ay hindi ito patay. Talagang meron itong tubig mga katiits. So ayan, paakyat siya mga katiits. So ito yung treasure site natin. Dito tayo maghuhukay kasi nandito yung target natin mga katiits. So mayroon siyang marka na punong kahoy o kahit na anong punong kahoy mga katiits. Kasi ito ay actual na aming na-encounter mga katiits. 7 meters distance simula sa puno na yan, naghukay kami dito mga katiits. So, na-encounter namin ang water trap mga katiits sa hukay namin na ito. Nasa 10 feet mga katiits. Na-encounter namin 10 feet. So, kasi yung level ng tubig ng sapa mga katiits ay nasa 10 feet yung ano niya mga katiits, yung tumutubod yung tubig mga katiits, yung steady ng tubig niya sa ilalim ng sapa, nasa 10 feet mga katiits. So, hindi malakas ito mga katiits, itong ginawa nilang water trap, pero mahihirapan pa rin tayo mga katiits kapag wala tayong gamit na pangkuha ng tubig mga katiits sa hukay natin. So, ayan, dumiretso yung butas dito mga katiits, ayan. Pagdating sa ito, 21 feet mga katiits na lalim ng pagkabaon ng deposito mga katiits. So lumagpas, no, lalagpas pa sa level ng water trap nila mga katiits yung pagkabaon nila. Pagkabaon nila nito mga katiits nung unang panahon ay tag-init mga katiits. So malakas yung init mga katiits talaga yung ginawa nila ito. So nukay nila ito mga katiits at dito nila binaon sa ilalim. Pagkatapos meron silang ginawang water trap na kukuha sila parang tubo mga katiits, gagawa sila ng tubo na kukonek dito sa sapa para makasupply ng tubig dito mga katiits. So, mahihirapan tayo mag-recover sa treasure mga katiits kapag mayroon talagang water trap. So, mas mabuti na rin ito mga katiits kaysa bomb, no? Bomb trap mga katiits. Pero, yun nga, mahirapan pa rin tayo na ma-recover, no? Itong treasure na hinahanap natin dahil sa kanilang ginawang water trap. So ito ay foot of the mountain treasure mga katiits na mayroong water trap. So yan, bantayan na natin yan mga katiits. Kapag ganitong plastada ay mayroon talagang water trap yan. So saan nila nilagay? So dito banda mga katiits kung saan itong sapa ay nandito nila kinukuha yung tubig mga katiits. So itong pang-apat mga katiits, ito ang tinatawag na natural water trap mga katiits. Ito ay hindi nila ginawa mga katiits. Ito ay talagang meron ng tubig. Kung saan yung sapa ay dyan nila binabaon mga katiits yung treasure. So ito yung pang-apat mga katiits. So karamihan ito nasa sapa mga katiits kapag meron tayong
detector o long range mga katits, magtaka tayo bakit mayroong detection sa gitna ng tubig. Mayroong detection no, sa gitna ng sapa, tubig yan. Pero ganito yan mga katits. Yung una ay ganito yan mga katits, yung sapa. Ito yung original mga katits na sapa. So gusto ng mga Hapon mga katits na dito nila ibabaon yung target. Ito, dito dalawa, example ko lang ito mga katits, merong dalawang target dito mga katits at dito nila gusto ibabaon. So ang gagawin nila mga katits ay haharangan nila itong itaas na ito mga katits, ito ay haharangan nila ito ng malalaking bato mga katits. Ayan. Tapos yung tubig ay hindi na makapasok dito. So dito lilihis yung tubig mga katits. So kapag ganyan mga katits ay makakapagbaon na sila dito mga katits. Yun nga lang, ang nakakaganda lang nito mga katits ay hindi ito malalim na pagkabaon mga katits. Ito ay mababaw lang mga katits na pagkabaon. Minsan nga mga katits yung pagkabaon nila nito ay gagawa lang sila ng yung dapanas. O kung dapanas ito, gagawa lang sila ng butas dito mga katits. Tapos ilalagay nila yung item dyan. Tapos tatakpan nila ng bato or tatakpan nila ng semento mga katits. So nasa mga 1 meter yung lalim, 3 feet yung lalim mga katits na ginawa nila. So para lang din siyang quick deposit or giveaway mga katits. So yan talaga mga katits yung pagkabaon sa mismong sapa mga katits. At meron din namang medyo malalim mga katits kasi nga yung tubig nandito nila pinalihis nila yung tubig. So talagang makaka-penetrate talaga sila dito mga katits. Pero karamihan ito, matatawag lang natin ito mga quick deposit mga katits. So binabaon lang nila ng mababaw, 1 meter mga katits, magbubutas lang sila sa dapanas. At dyan nila ilalagay yung target mga katits, yung item mga katits. At sisimintuhin lang nila at tatakpan ng bato, malaking bato mga katits. Pagkatapos niyan, ay tanggalin nila itong hinarang mga katits at babalik yung tubig dito. So yun lang mga katits. So ito ay natural water trap mga katits. Ginawa nila ito na meron ng tubig mga katits. Binaon nila yung item na meron talagang tubig. So pinalihis lang nila sa kanila binalik mga katits. So yan yung pang-apat mga katits. So napakaswerte natin kung ito yung may encounter natin mga katits dahil ito ay parang parang giveaway lang mga katits. So yun lang mga katits no, yung aking may babahagi sa inyo mga katits. Sana ay meron kayong natutunan mga katits itong aking ginawang video mga katits kung paano natin malalaman at maiwasan yung water trap mga katits sa ating mga treasure site. So God bless sa inyong lahat mga katits.